Simula 2000 at 22 kontrolado ng Rusya ang planta ng nuklear sa Zaporizhia, Ukraine. Nagpanatili ito ng malaking presensya ng militar at mga fortifikasyon sa at malapit sa planta. Ginagawa nitong isang potensyal na punto ng krisis, ang isang lugar na delikado na nga kahit sa normal na panahon. Pero ngayon, mas lumalala pa ito. May ginagawa ang Russia na masama sa planta ng kuryente sa Zaporizhia. Ayon sa Ukraine, bahagi ito ng planong gawing militar ang pasilidad na hindi dapat nasasangkot sa digmaan. Lumabas ang unang senyales ng plano ng Russia nang magbigay ng pahayag si Vladimir Putin tungkol sa planta sa pagpupulong niya kay punong ministro Robert Fico ng Slovakia sa Beijing. Ayon sa ilang ulat, kabilang na ang inilathala ng Interfax. Sinabi ni Putin kay Fico na, maaari tayong makipagtulungan sa mga Amerikanong kasosyo tungkol sa Zaporizhia Nuclear Power Plant. Napag-usapan na rin namin ang mga isyong ito kahit hindi direkta kasama sila. Dapat himayin ang ilang bagay mula sa pahayag na ito. Una, tandaan na si Putin ay nakatuon sa United States na sumusubok mamagitan sa usapang pangkapayapaan ng Ukraine at Russia. Ipinapakita ng simpleng katotohanan ito ang posibleng intensyon ni Putin. Heto, ang leader ng Russia ay nagsasalita tungkol sa planta na parang magiging mahalaga ito kapag natalo na ang Ukraine sa digmaan. Ang kanyang mungkahi ng kooperasyon sa United States ay nagpapahiwatig na iniisip ni Putin na gamitin ang planta bilang pain o pang-akit na sinusubukan niyang gamitin upang akitin ang United States na gumawa ng mga desisyon na gusto niyang gawin ng bansa. Tungkol ito sa leverage para kay Putin na tatalakayin pa sa video. Pangalawa, sinasabi ni Putin na naitalakay na niya ng hindi direkta ang mga isyong ito sa United States. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Mahirap sabihin ng direkta, pero nagpapahiwatig ito na hindi pa talaga sinasabi ni Putin ng tuwiran na iniaalok niya ang planta para magamit ng United States bilang paraan para makakuha ng mas magandang kasunduan. Karaniwan kay Putin, ang kanyang pananalita ay nag-iiwan ng puwang na nagpapahiwatig na maaaring isama ang planta sa mas malawak na kasunduan. Sapat na siguro ang pahiwatig na iyon. Malamang sinusubukan ni Putin na impluwensyahan ang desisyon ng United States tungkol sa Zaporizhia at sa mahalagang planta ng kuryente nito. Kawili-wili, ang ulat ng Kyiv Independence tungkol sa sinabi ni Putin ay may bahagyang ibang pananaw sa mga pangyayari. Ayon sa ulat, iminungkahi ng Moscow na bukas ito sa isang uri ng tatluhang kasunduan ukol sa planta. Isang kasunduan na kinasasangkutan ng Ukraine at ng United States. Walang nabanggit tungkol dito sa sipi ng Interfax. Ang tatluhang kasunduan ay nabanggit lang sa Russian news channel na Vesti. Agad na lumilitaw ang mga tanong tungkol sa tiwala. Tama bang nag-uulat ng balita ang Vesti pero hindi ang Interfax? Sinusubukan ba nitong gawing positibo at aprobado ng Kremlin ang pahayag na baka mas marami pang nabunyag kaysa gusto ni Putin? Hindi pa tiyak, pero ayon sa Kyiv Independent, tama ang ulat ng Vesti. Ang pahayag ni Putin ay malaking pagbabago mula sa dati ng pagtanggi ng Russia na hayaang makialam ang Ukraine sa planta ng Zaporizhia. Patuloy ang pagmamatsyag. May isa pang paraan para tingnan ang ginagawa ni Putin sa ganitong mga pahayag. Dito napapasok ang tunay na masama sa sinabi niya. Sa pamamagitan ng pagpropose ng kooperasyon, maging ito man ay sa pagitan lang ng Russia at United States o kasama ang dalawang bansang yon, pati ang Ukraine. Si Putin ay sinusubukang gawing lehitimo ang isang napaka-iligal na pagkuha ng isang nuclear facility na wala namang kinalaman sa Russia. Ito ang paraan ni Putin para subukang kumbinsihin ang natitirang bahagi ng mundo na ang planta ng Zaporizhia ay pag-aari ng Russia. Sa pagsisikap niyang idamay ang United States, ito ang paraan niyang kunin ang lehitimasyon na wala pa siya ngayon. Mukhang kumbinsido rin ang Ukraine sa sitwasyon. Naglabas ng matinding pagtutol ang Ministry of Energy ng bansa sa mungkahi ni Putin ayon sa ulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty o Radio Free Europe as Radio Liberty. Sa ganitong konteksto, ang pampublikong pahayag ng Pangulo ng Russian Federation noong Setyembre 2, 2025 tungkol sa bagong hindi pa kilalang sistema ng pamamahala at kontrol sa planta ay ebidensya ng paggamit ng Zaporizhia Nuclear Power Plant bilang kagamitang militar sa digmaan laban sa Ukraine. Hindi nag-aatubili ang Ukraine
na ipahayag ang paniniwala nito sa mga ginagawa ni Putin, gaya ng madalas mula ng simulan ng Russia ang pananakop sa Ukraine. Malamang na sinusubukan ni Putin na gamitin ang Zaporizhia nuclear plant bilang isang piyesa sa chess, isang kasangkapan na maaari niyang gamitin upang makuha ang gusto niya, na tila kontrol mismo sa planta. Ang anumang pagbanggit ng tatluhang kooperasyon kasama ang Ukraine ay tiyak na salita lang, kung may ganoong mungkahi man. Walang balak si Putin na magbahagi sa Ukraine, at kung makuha niya ang gusto niyang resulta, baka wala ng Ukraine na makikilahok pa sa pamamahala ng pasilidad sa hinaharap. Gayunpaman, hindi na halos mahalata ang mga lihim na pagsisikap ni Putin na kunin ang kontrol ng nuclear plant mula sa Ukraine kumpara sa mga kasalukuyang issue sa planta. Bukod sa sagot sa pahayag ni Putin ukol sa kooperasyon, sinabi rin ng Ministry of Energy ng Ukraine na hindi magiging mabuting tagapamahala ang Russia. Pinapatakbo nila ang planta sa mapanganib, hindi matatag, at di pa nangyayaring mga kondisyon mula nang sakupin nila ang pasilidad. Ayon iyan sa United 24 Media na nagbahagi ng isa pang bahagi ng pahayag ng ministry. Mula nang kontrolin ng militar ng Russia ang Zaporizhia nuclear power plant, nagdulot ito ng sistematikong at lubhang mapanganib na mga abala sa operasyon ng planta. Ayon sa Ministry of Energy ng Ukraine, nagbigay rin ito ng detalye kung paano ginamit ng Russia ang planta bilang kasangkapang militar laban sa mga Ukrainian at nagdulot ng problema. Hindi lang ito tungkol sa pagkasira ng pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa pagpapalamig ng mga reaktor dahil sa pagsabog ng Novakharkova Dam. Kasama rin ang paulit-ulit na pag-shutdown ng istasyon mula sa sistema ng kuryente ng Ukraine na nagdulot ng ganap na pagkawala ng kuryente sa pasilidad. 9 beses na isang direktang palatandaan para sa isang aksidenteng nuklear. Dagdag pa ng ministeryo. Malaking tanong dito kung natupad na ng Rusya ang mga kondisyon para sa nuklear na aksidente ng 9 beses mula 2022. Sinadya man o hindi, paano ito mapagkakatiwalaan na sumali sa anumang kasunduang kooperatiba tungkol sa planta ng Zaporizhia? Siyempre, hindi pwede at alam ito ni Putin. Ang katotohanan na ang sagot sa tanong na iyon ay malinaw na hindi mapagkakatiwalaan ang Russia sa planta. Ito ang dahilan kung bakit inaakusahan ng Ukraine si Putin na ginagawang militar ang pasilidad. Ipinapakita rin na maaaring mas masama ang balak ni Putin sa planta kaysa unang akala. Gusto ng leader ng Russia gamitin ang Zaporizhia para gawing lehitimo ang pananakop at palakasin ang ugnayan nila sa United States. Pero kahit mangyari man o hindi iyon, hindi nito binabago ang katotohanan na ang hindi maayos na pamamahala ng planta ay isa ng panlilinlang sa sarili nito. Ayon sa United 24, naniniwala ang Ukraine na ang pagsisikap ng Russia magtalaga ng bagong pamunuan sa planta ay sadyang nagpapataas ng panganib sa nuklear sa Europa. Parang nagbabanta si Putin. Gawin ninyo ang gusto ko sa Zaporizhia nuclear plant o magpapatuloy ang aking mga tropa sa mga hakbang na maglalagay sa planta sa panganib ng isang malaking insidenteng nuklear. Gayunpaman, may isa pang paraan para tingnan ang pahayag ni Putin at ang mga kaakibat nitong banta. Ayon kay Sean Burney, Senior Nuclear Specialist ng Greenpeace sa Ukraine, maaaring ipinapahiwatig ng pahayag ni Putin na, sa wakas, nauunawaan na ng Russia na hindi nito kayang pamahalaan ang planta mag-isa at wala itong kinabukasan doon. Kung hindi susuko ang Ukraine sa kanilang pananakop, maaaring nagsisimula ng maunawaan ng Kremlin na wala silang kinabukasan sa Zaporizhia nuclear plant. Mahigit 3 taon matapos utusan ni Putin ang pag-atake at okupasyon ng planta, nagdulot ito ng takot sa mga lokal at nag-iwan ng nuclear plant na may natatanging panganib sa kaligtasan at seguridad. Ayon kay Bernie, itinuro niya na ang planta ay nasa krisis ngayon, na hindi natulungan ng insidente sa Kharkova Dam na binanggit ng Ministry of Energy ng Ukraine. Dagdag pa na isa lamang sa 10 linya ng kuryente na konektado sa planta ang kasalukuyang gumagana. Anumang plano na maaaring mayroon ang Russia na muling paandarin ng buo ang planta ay hindi dapat payagan na magpatuloy. Hindi lang dahil sa mga krimen ng digmaan na ginawa ng Russia para sakupin ang planta sa simula pa lang, kundi pati na rin sa lubos na pagpapabaya sa planta na ipinakita mula nang masakop ito.
Kailangan ding marinig ng International Atomic Energy Agency ang mensaheng ito. Walang puwang ang Russia sa kinabukasan ng Zaporizhzhia Nuclear Plant. Ang kailangan nating marinig ay ang mga plano ng Russia na tapusin ang kanilang kriminal na okupasyon sa nuclear plant pagtatapos ni Bernie. Kaya siguro binanggit ni Putin ang kooperasyon bilang tanda ng desperasyon, isang huling pagsubok para matiyak na may poses pa rin ang Russia sa mangyayari sa planta. Kahit ano pa ang maging katapusan ng digmaan sa Ukraine. Tahimik na inamin ni Putin na hindi kayang patakbuhin ng Russia ng maayos ang planta dahil kulang sila sa kakayahan. Ibig sabihin, kailangan nito ang tulong ng mga taong dating inagawan ng Russia ng kontrol sa planta. Ngayon, pansamantala nating kalimutan ang masasamang plano ni Putin. Sulit pag-aralan kung bakit napakahalaga ng planta nuklear ng Zaporizhzhia, kaya't nagiging sentro ito ng diskusyon sa digmaan sa Ukraine. Ang pinakamahalagang aspeto ng planta ay ang papel nito sa enerhiya ng Ukraine bago sakupin ng Russia. Ayon sa Al Jazeera, parehong nagbintang ang Russia at Ukraine ng pambobomba sa planta, na delikado na rin. Gayunpaman, ang maagang pagsakop ng Russia sa Zaporizhzhia Nuclear Plant ay nagbigay dito ng pagkakataong saktan ang Ukraine ng labis. Pagsapit ng Setyembre 2022, halos lahat ng panlabas na linya ng kuryente ng planta ay naputol. Sa ngayon, tanging ang 750 kV na linya lang ang konektado sa planta dahil naputol na ang 330 kV na reserbang linya mula Mayo 7, 2025. Malaki ang epekto ng mga putol na iyon sa Ukraine. Noong 2021, 55% ng kuryente sa Ukraine ay mula sa enerhiyang nuklear at nagbigay ang planta ng Zaporizhzhia ng halos 20% nito. Ipinunto rin ng Al Jazeera noong Setyembre 2022 na may estratehikong kahalagahan ang planta dahil 125 milya lang ito mula sa sinakop na Crimea, kaya naging malinaw itong target para sa Russia. Sa pagsakop sa planta, pinapalakas ng Russia ang kontrol sa Crimea at posibleng subukang kontrolin ang Zaporizhzhia. Mahalagang papel ang ginampanan ng planta sa Ukraine bago ito makuha ng Russia. Dahil na-deactivate ang karamihan sa external na linya, napilitan ang Ukraine na maghanap ng alternatibo at mas hindi matatag na pinagkukunan ng kuryente para sa maraming tao. Dahil sa populasyon ng Ukraine na 378 milyon, maaaring tantiyahin na ang pagsasara ng nuclear plant na nagbibigay ng 20% ng enerhiya ay nakaapekto sa 75 milyong tao, kasama ang Zaporizhzhia sa kampanya ng Russia na magdulot ng takot sa mga sibilyan ng Ukraine, na nag-iwan sa kanila ng walang kuryente para sa ilaw at pagpainit ng bahay. Sa isang rehiyon na ang temperatura ay umaabot sa karaniwang pinakamababa na 21 hanggang 23 degrees Fahrenheit tuwing Enero bawat taon. Ayon sa datos ng klima, ito ay mababa. Ang dagok na hindi na ipagtanggol ng Russia ay sadyang ginawa laban sa militar ng Ukraine. Ngunit totoong layunin ay saktan ang mga sibilyan at nagtagumpay ito. Pinalalakas nito ang argumento ng Ukraine na ginagawang militar ng Russia ang planta ng Zaporizhzhia mula nang masakop nila ito. Ang mga pahayag ni Putin tungkol sa kagustuhan ng Russia na makipagtulungan at kung ano talaga ang ibig sabihin nito ay isa lamang halimbawa kung paano ginagamit ang planta bilang isang pawn sa laro ng militar ng Russia. Kung mahalaga talaga sa Russia na mapagana ang planta, hindi sana nila sinira ng ganoon kalaki ang pasilidad. Bukod sa pagputol ng panlabas na linya at problema sa dam, tinanggal na ng Russia halos lahat ng kailangan ng planta para gumana. Tinampok ng Wilson Center sa buod ng unang pananakop ng Russia na ipinakita ng Russia ang matinding kawalang pakialam sa kaligtasan ng iba sa tuloy-tuloy na pagpapaputok habang sinasakop ang pasilidad. Lahat ng insidenteng iyon ay maaaring magdulot ng sakuna, ngunit tila walang pakialam ang Russia. Sa mga buwan matapos ang pananakop, ginawang base militar ng Russia ang planta ng Zaporizhzhia at nilagyan ng mga mina ang dalawa sa mga unit ng nuclear na kuryente nito. Nakaimbak na ngayon sa silid makina ng planta ang mga bala at sasakyang militar.
na muling nagpapakita ng kawalang pakialam ng Russia sa tamang pamamahala ng planta. At pagkatapos, may mga tao. Sabi ng Wilson Center, noong kasarinlan ng Ukraine, malaki ang in-upgrade sa main power plant kabilang ang paggamit ng kanluraning teknolohiyang pangkaligtasan sa nuklear. Kaya, hindi nagawang patakbuhin ng mga inhinyerong Ruso ang istasyon nang wala ang mga tauhang Ukranyano. Kinuha ng mga sundalo at inhinyerong Ruso ang kontrol, pinatay ang ilang manggagawang Ukranyano at gumamit ng moral at pisikal na puwersa, kabilang ang pagpapahirap sa natitirang nagpatakbo ng planta. Mukha bang ito ang mga kilos ng isang bansa na may tunay na intensyon na patakbuhin ang planta ng may kooperasyon? Siyempre, hindi. Layunin ng Rusya sa Zaporizhia ang kontrol at kahit desperado o kumpiyansa, ginagamit ni Putin ang masamang pananalita tungkol sa kooperasyon para subukang makuha ang kontrol na iyon. Ang pagpatay at pagpapahirap ay hindi agad nagpalit ng planta bilang gamit ng Rusya. Ngayon, naghahanap si Putin ng mga alternatibong paraan na maglalagay sa Rusya sa itaas at iiwan ang Ukraine na hindi kasali kung tutulong sila. Hanggang pagpapatakbo lang ng planta para sa Rusya ang papel nila. Nariyan din ang matinding panganib na kinakatawan ng planta nuklear ng Zaporizhia matapos ang lahat ng ginawa ng Rusya rito. Nauna nang nabanggit ng Ministry ng Enerhiya ng Ukranya ang siyam na shutdown ng Rusya na posibleng nagdulot ng insidenteng nuklear. Ang unang pag-atake ng Rusya sa planta ay isa pang halimbawa ng kanilang pabaya at mapanganib na pagtrato sa isang napakadelikadong pasilidad. Noong Abril, sinabi ng The Independent na ang pagsakop ng Rusya sa planta ay nagdulot ng panganib sa buong mundo. At hindi ang posibleng pagkasira ng planta ng Zaporizhia ang problema, kundi kung ano ang maaaring idulot ng okupasyon ng Rusya para sa hinaharap. Binanggit ng The Independent ang ulat ng Royal United Services Institute o Royal United Services Institute na nagsasabing, habang dumarami ang mga bansa na nagkaka-interes na gamitin ang nuclear energy bilang pinagkukunan ng malinis at napapanatiling enerhiya, habang sinusubok ang pamantayan laban sa pagkalat ng sandatang nuklear, malaki ang posibilidad na ang mga pasilidad nuklear ay maging target o hindi sinasadyang biktima ng paggamit ng puwersang militar. Ang konklusyong iyan ay bumabalik sa mga paratang ng Ukraine na sinusubukan ng Russia na gawing lehitimo ang okupasyon nito sa planta ng Zaporizhia. Idinagdag ng Royal United Services Institute na hindi dapat payagan na maging normal ang ganitong mga okupasyon dahil magbubukas ito ng pinto para sa mga susunod na pag-atake sa mga planta. Kung makuha ni Putin ang gusto niya, alam niyang epektibo ang pag-atake at okupasyon ng mga planta ng nuklear. Paano mapipigilan siya o iba pang masasamang tao na ulitin ito? Binibigyang diin ng Bulletin of the Atomic Scientists na ginagamit ng Russia ang planta ng Zaporizhia bilang paraan ng nuklear na pananakot, bilang hakbang para maagapan ang posibleng pagtatangka ng Ukraine na muling kontrolin ang planta. Ang pinakabagong mga pahayag ni Putin ay isa lamang halimbawa kung paano sinusubukan ng Russia na gamitin ang planta bilang panangga upang makakuha ng impluwensya at kontrol. Hindi direktang nagbanta ang Russia na sirain ang planta ayon sa bulletin. Ang paggawa nito ay magdudulot ng international na pagkondena na maaaring magmula sa mga kaalyado tulad ng China, gayon din mula sa kanluran. Maaaring pinagpaplanuhan ng Russia na gawing makatwiran ang mga mapanganib na aktibidad sa planta gamit ang tila kapani-paniwalang dahilan at kaduda-dudang katiyakan sa kaligtasan para makuha ang kapangyarihang gusto nito, ayon sa bulletin. Para kay Putin, ginagamit lang ang planta ng Zaporizhia bilang pan-negotiating tool para makalamang. Makikita ngayon sa kanyang bagong pahayag na bukas siyang makipagtulungan sa United States at marahil sa Ukraine sa pagpapatakbo ng planta. Ganito ipinapakita ni Putin na kontrolado na ng Russia ang planta. Kung nais maiwasan ng lahat ang posibilidad ng insidenteng nuclear na hindi direktang babantaan ng Russia pero siguradong ipapahiwatig, kailangan nilang makisama. Ang tanong ngayon, ano ang magiging kinabukasan ng planta ng Zaporizhia? Sa agarang pananaw, unti-unting nasisira ang planta habang lumilipas ang bawat buwan. Ang kakulangan o hindi pagnanais ng Russia na patakbuhin
Nang tama ang planta ay nagsisiguro na mangyayari iyon. Maaaring subukan ng Ukraine bawiin ang planta. Pero paano? Sinubukan na nila ito noong Oktubre 2022 ayon sa ulat ng Euromaidan Press at nagtapos sa kabiguan ang pagsubok na iyon. Nagpadala ang Ukraine ng 600 sundalo sa 30 speedboat para salakayin ang planta gamit ang kontratangke, granada launcher at mabibigat na machine gun ayon sa ulat. Hindi nagtagumpay ang paglapag sa kaliwang pampang ng Ilog Dnipro dahil sa matinding paglaban ng Russia. Kasama dito ang paggamit ng mina, tangke at artillerya. Mga sandatang hindi dapat gamitin sa nuclear power facility. Ngayon, mas malalim nang nakaposisyon ang Russia sa Zaporizhia, kaya mas mahirap nang isagawa ang anumang katulad na pag-atake. Mas mapanganib pa, ang pag-atake ng Ukraine sa planta ay may parehong banta, gaya ng unang pag-atake ng Russia. Paano kung may magkamali? Maaaring magdulot ang sandata ng paglabas ng lason o magbunsod ng matinding krisis nuklear na ayaw ng Ukraine. Mahirap sa Ukraine na mabawi ang planta gamit ang puwersa. Kaya, maaaring pahinain ng Ukraine ang militar ng Russia hanggang mapilitan ang mga puwersa ni Putin na umatras sa digmaang siya ang nagsimula. Para sa Russia, ang mga pahayag nito ukol sa kooperasyon ay maaaring may masamang layunin sa hinaharap. Noong Hunyo 5 iniulat ng Bellona na nagsasagawa ang Russia ng konstruksyon para ikonekta ang planta ng Zaporizhia sa sarili nitong power grid. Maaaring ipinapakita nito sa atin ang hinaharap na tunay na iniisip ni Putin, kooperasyon sa isang bersyon ng United States na nagsisilbi lamang sa sarili nitong interes. Nasakop ang Ukraine at ginawang pinagkukunan ng kuryente ng mga Ruso ang planta, imbes na para sa Ukrainians. Hindi maaaring payagan ng Ukraine na mangyari iyon. Ipinapakita ng kanilang tugon sa pahayag ni Putin na alam nila ang laro ng mga leader ng Russia. Ang nangyayari sa planta ng Zaporizhia ay isa lang sa mga paraan ng pananakot ni Putin sa Europa. Isa pa ang hybrid warfare ng Russia. At maaaring lumampas pa si Putin. Tinarget ng Russia ang eroplano ng isang leader ng European Union at handa ang European Union na pagsisihan ito ni Putin. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Zaporizhia Nuclear Plant.